Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ako nga pala inyong Kuya Rons at welcome dito sa aking channel at Ronski TV. Isang panibagong kwento ang aking itatampok sa inyo at ang kwentong ito ay pinamagatang Si Mang Kanor. Paalala, ang kwentong ito ay hindi angkop sa mga taong hindi bukas ang isipan. Lalong-lalo na sa mga taong feeling conservative. Ang channel na ito ay for adults mindset only. Isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Isang panibagong kwento ang aking ihahatid sa inyo at ang kwentong ito ay pinamagatang Si Mang Kanor. Ako nga pala si Ray, 25 years old, nasa 5'8 ang taas, moreno at nasa katamtaman ang pangangatawan. Tatlo kaming magkakapatid, dalawang babae na nasa 35 years old ang panganay at nasa 30 years old naman ang pangalawa at parehong may mga asawa na at may sariling pamilya. At ako naman ang nag-iisang bunsong anak na lalaki. Lumaki akong nasa simple lamang ang aming pamumuhay. Bagamat ang aking ina ay isang public teacher at malapit na ring mag-retire sa kanyang trabaho. At ang aking ama naman ay nagmamay-ari ng isang talyer sa aming bayan na ngayon ay nasa 60 years old na. Kilala ang aking ama bilang isa sa may maayos na serbisyo kung kaya't marami ang nagpapaayos ng sasakyan sa kanya araw-araw. At dahil sa sobrang dami ng customer ng aking ama kung kaya't kinakailangan niya ng mga tauhan dito. Iba't iba na rin ang mga naging tauhan ng aking ama sa kanyang talir at halos karamihan sa kanila ay nakilala ko noon gaya ni Raul na sobrang mapang-akit, si Leo na sobrang brusko ng pangangatawan at si Jan naman ang bagitong pilyo. Simula noon ay unti-unti kong nararamdaman ang aking kakaibang pakiramdam para sa mga lalaki. Subalit hindi ko ito pinapahalata, lalong-lalo na sa aking ama. Kung kaya't patay mali na lamang ako habang nakikita ang kanyang mga tauhang nagtatrabaho sa kanyang talyer. Gustuhin ko mang tumulong subalit ayaw naman ng aking ama dahil sa gusto nilang mag-focus lamang ako sa aking pag-aaral. Lumipas ang ilang taon hanggang sa ako ay nagkaedad na at ngayon ay 25 years old at kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Isang araw, naisipan ko noong umuwi sa aming bahay mula sa aking dorm na tinutuluyan sa bayan dahil halos magdadalawang buwan din akong hindi na nakakauwi sa amin. Umaga noon nang ako ay makarating sa aming bahay at sinalubong ako ng aking ina na labis ang pagkamis sa akin. At pagkatapos ay pumasok na kami sa loob ng bahay at doon ay nakita ko ang aking ama na may kinakausap na isang lalaki na nasa 45 years old pataas ang edad dito. Moreno, medyo matangkad at may magandang pangangatawan. Maganda ang hubog ng kanyang dibdib at ang kanyang maumbok na hita na mas lalong nagpapalakas ng kanyang dating para sa akin. Habang papasok ako ng bahay ay nakita ko ng aking ama kung kaya't tumayo ito at sinalubong din ako.
Maya-maya pa at ipinakilala niya sa akin ang isang lalaking kanyang kinakausap na nakaupo sa may sofa. Sabay tumayo ito at lumapit sa amin at inabot nito ang kanyang kamay sa akin. Hindi ko alam ang aking nararamdaman sa mga oras na yon, lalo pa at sobrang tikas ng kanyang tindig na para bang si Machete ang nakatayo sa aking harapan. Lalo pa akong natulala nang makita ang kanyang mga ngiti na para bang nangaakit ito sa mga oras na yon. Maya-maya pa at nagpakilala ito sa akin sabay sabi ng kanyang pangalan bilang si Kanor. Napangiti ako nang malaman ko ang kanyang pangalan at napaisip na lamang ako dahil sa dinami-dami ng pwedeng kanyang maging pangalan at bakit naging Kanor pa. Nagulat ako nang biglang hinawakan nito ang aking kamay at doon ay bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa kanya. Lalo na nang maramdaman ko ang init ng kanyang palad. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lamang ang aking nararamdaman. Marahil dahil kakaiba din ang kanyang paghawak sa aking kamay ng sandaling iyon. Kung kaya't patay mali na lamang ako at nagpakilala din ako sa kanya sabay sabi ng aking pangalan. Ngumiti ito at ilang segundo pa habang ako ay nakatitig sa kanya ay bigla itong kumindat sa akin ng palihim nang hindi namamalayan ng aking ama dahil sa kinakausap nito ang aking ina na abala sa ginagawa sa may kusina. Hindi ko alam kung ano ang nais ipahiwatig sa akin ni Mang Kanor sa kanyang pagkindat sa akin. Kung kaya't napalunok na lamang ako at inalis ang aking kamay sa pagkakahawak sa kanya at sinabi ko na lamang sa aking ama na pupunta na ako sa may kusina upang tulungan ang aking ina. Samantala, habang papalayo ako sa kanila at naglalakad, ay napapansin ko pa rin si Mang Kanor na parang hindi mapakali ang kanyang mga mata at patuloy ito sa pagtingin sa akin ng palihim habang papalabas na sila ng bahay ng aking ama. Inaamin ko na malakas din ang dating sa akin ni Mang Kanor, lalo pa at napakakisig ng pangangatawan nito at lalaking lalaki kung gumalaw. Lumipas ang isang oras hanggang sa natapos na kami ng aking ina sa aming ginagawang pagluluto sa may kusina. Kung kaya't pumasok na muna ako sa aking kuwarto upang maligo at maghanda bago kumain. Nasa loob na ako ng aking kuwarto at naghubad ng aking damit, subalit napansin ko na nakabukas ang bintana sa aking kuwarto. Kung kaya't naisipan kong isarado muna ito at sa hindi inaasahan ay napansin kong umiihi si Mang Kanor malapit sa harapan ng aking bintana at kitang-kita ko ang kanyang sandata na sobrang laki at buhay na buhay sa mga sandaling iyon. Hindi naman ako napansin ni Mang Kanor habang umiihi ito. Kung kaya't patuloy lamang ako sa pagsilip sa kanya sa mga sandaling iyon. At sobra ang panglilisik ng aking mga mata at nag-e-enjoy ako sa aking nakikita at napapalunok na lamang sa mga oras na yon. Hindi ko maipaliwanag ang pagkasabik na aking nararamdaman tungkol sa aking nakita kay Mang Kanor at doon ay labis din akong nag-iinit na para bang uhaw at napapahawak na lamang din sa aking pagkalalaki
na sa mga sandaling iyon ay nagpupumiglas na rin. Maya-maya pa at natapos na si Mang Kanor sa kanyang pag-ihi. Subalit, bigla itong napalingon sa akin nang hindi ko namamalayan at doon ay nakita niya akong nakatingin sa kanya kung kaya't bigla akong napaupo at kinabahan sa mga sandaling iyon. Ang buong akala ko ay umalis na si Mang Kanor sa kanyang kinatatayuan habang umiihi ito. Kung kaya't dahan-dahan akong tumayo upang isarado ang bintana sa aking kuwarto. Ngunit nagulat ako nang makita siya na nakahubad pang itaas at nakasuot na lamang ito ng kanyang fit na pantalon habang pinapaypayan ang kanyang pawisang katawan gamit ang kanyang hinubad na damit. At doon ay nakita ko na naman siya na nakatitig sa akin na nakangiti pa at hinahaplos-haplos dahan-dahan ang katawan nito. At dahil sa nakita na nga niya ako kung kaya't nilakasan ko na lamang ang aking sarili at ngumiti sa kanya habang dahan-dahan kong isinasarado ang bintana sa aking kuwarto. At dahil sa pangyayaring iyon at sa aking nakita ay bigla akong hindi mapakali at nag-iinit muli ang aking katawan at hindi maialis sa akin ang tungkol sa aking nakita kay Mang Kanor kung kaya't naging rason ito sa akin upang ipagpatuloy at ipalabas ang init ng aking katawan habang ako ay nasa loob ng aking kuwarto. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa natapos na akong ipalabas ang init sa aking katawan at naligo sabay na nagbihis. Lumabas na ako sa kwarto at doon ay naghihintay na sa akin ang aking magulang na nakaupo sa may kusina upang kumain. Nakangiti ako habang papalapit sa kanila at doon ay nag-umpisa na nga kaming kumain. At habang kumakain ay napag-usapan naman namin ng aking ama ang tungkol kay Mang Kanor. At sinabi nito sa akin na simula bukas ay mag-uumpisa na itong magtatrabaho sa aming talyer. Sinabi din ng aking ama na lilipat din ito ng bahay dahil sa malayo ang kanyang inuuwian kung kaya't naisipan ng aking ama na patirahin ito sa amin dahil may bakante namang kwarto sa may likuran ng aming bahay at doon titira si Mang Kanor. Mag-isa lamang sa buhay si Mang Kanor, hiwalay sa asawa at walang anak. Medyo natuwa ako na para bang excited nung malamang lilipat ito sa amin. Kaya't napao na lamang ako sa aking ama at sinabi ko na mas mabuting dito na lamang siya sa amin titira dahil sa mukhang mabait at mapagkakatiwalaan naman ito sabay ngiti sa aking ama at sinundan naman ng pagpayag ng aking ina. At dito nga'y nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento na pinamagatang si Mang Kanor. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Marami pong salamat.